Yan, kahit ipaganon-ganonin mo yan eh. Hindi ka matatakot. Nagmamadali ka. Naka-live na pala tayo. Yun. Dalhin mo, dalhin mo. Dalhin mo, hilahin. Yan, medyo. Yan yung nasa picture ni Pastor. Genevieve yan ah. Yan, Dr. na si Silaw. Yan. Ganyan. Para kayo. Nakita niyo na ba si Bitag? Si Bitag. Hindi raw siya ano eh. Hindi raw siya Tulpo. tulpo. There's no such thing as tulpo judgment, justice pala. Baka mapunta na naman tayo sa politika dito. Anyway. So, magandang gabi sa inyong dalawa, mga guwapo. Isang gwapo, isang pogi, tsaka Oh, isang simpatiko na malakas ang appeal. malakas lang ang appeal ko, hindi ako guwapo. Tanggap ko na yun, hindi ako guwapo. Ano bang pinagkaiba ng malakas ang appeal Ah, sa simpatiko? anyway. Iisip ko yun eh, kasi pag malakas ang appeal mo, malamang simpatiko ka eh. Mhm. Anyway, sige, baka gusto pa mapunta yung usapan natin, no? Mag, habang nagpaparami tayo ng viewers, no? Ano muna tayo? Bumati muna tayo sa ating mga kasama this morning. Okay, so magandang araw sa ating pong lahat. Welcome po ulit sa ating pong Grace Life Forum. And shout out sa mga regular viewers natin, sa mga uh, members natin na laging sumusubaybay dito po sa ating forum. As well as sa mga kasama nating mga kapatiran from other churches, no? Meron tayong mga regular viewers din from other uh, church, no, na sumusubaybay dito. Maaring hindi live stream pero sila ay nanonood, nagpe-playback sila. Okay, so magandang araw din sa inyo and welcome po sa ating pong Grace Life Forum. Ito po ulit si Brother Henry ng Grace Life Church. And samahan niyo po ulit kami sa isang oras na pag-aaral. Shout out po sa mga live viewers natin yan. Okay, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, sa mga nanonood. Meron tayong 3,000 viewers ngayong gabi. Ang dami na nila. Tsaka sa mga makakapanood pa. Sama-sama muli tayo dito sa ating Grace Life Forum na pinag-usapan is yung mensahe patungkol sa biyaya ng Panginoon. Magandang gabi po, si Brother Jerry po ng Grace Life Church. Shout out kay Brother Edwin. Si Edge, no? Kasama natin to dati sa shout out sa iyo kapatid, no? Laging sumusubaybay sa atin to. Si Edge from Tarlac, no? Taga Tarlac pa ito. Si Edge. Shout out din kay Brother Leo. Dubai. Good evening sa'yo, brother. Okay, Joel. Shout out sa lahat ng ligtas. Paki-comment Yun. naman sa baba. para para tumaas naman engagement natin. Pag ligtas ka, mag-shoutout ka. ay mag-ano bala, mag-comment ka sa baba. Yan. Comment and Yun, share. 'di ba? Yun ang maganda. Pag ligtas ka, mag-comment ka. Yes. Shout out. Okay, so magandang gabi po sa lahat. At of course, ito pong ating pag-uusapan ay kaabang-abang po ito.
No? Kahit hindi niyo po ninyo alam at ngayon pa lang niyo narinig o ngayon pa lang kayo magkakaroon ng idea ang ating pag-uusapan ngayon, eh kaabang-abang po. Wala po tayong pinag-uusapan dito na hindi kaabang-abang. Kaya dapat abangan niyo po lagi, no? Of course, pagsalita naman ng Diyos ang ating pag-uusapan, eh Akala ko dapat tungkol sa flood yung control eh. Impeachment. Kaabang-abang medyo, yan. medyo magpapahinga po tayo, Pastor, Brother Jerry, sa flood control. Ano naman tayo, Korean pop. Ah, ay, nako. Sana po mapagpala po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Okay, so magpatuloy na po tayo. Matanong ko po muna kayong dalawa, Brother Jerry, Pastor. Meron ba kayong mga idol? Idol? Nako, Oo. idolatry yan. No? Meron po. Anong ano, artista o ano? Kahit ano, Sige. basta idol nyo. Yung paborito nyo talaga. Yung nadadala nyo pa sa panaginip. Nako, malupit yan. Grabe. Parang Yan, baka meron. mga boy bands lang naman yung sa akin eh. Ah, Kasi pahinga muna tayo sa politika ngayon eh, no? Kasi di ba pagka meron kang iniidolo, artista man yan, singer man yan, no? So alisin muna natin sa usapan yung politika. Ay of course meron tendency lagi na ano eh, merong part nung iniidolo natin yung ginagaya natin. Di ba po? oo, tama. Di ba? Ako po nung araw ano nung mahilig ako manood nung kabataan ko, mga 90s, mahilig ako manood ng pelikula ni Robin Padilla. Akalain po ninyo magaya ko po yung parang po ng pagsalita niya po. Pwede, Eh, di pwede. nag-ano ka rin, Brad? Nagpapanyo ka rin sa Oo. ulo. Ako po, ako naman po may pagkaano tayo Ganun yung ganun yung natural tendency kasi nga humahanga tayo. 'Di ba? So may Mm. tendency talaga na magaya natin, no? Either pananalita man niya, pati pananamit, 'di ba? Ginagaya natin 'yan eh. Kasi parang Mhm. gusto natin maging kawangis ng ating iniidolo, no? Na kung paano ganun siya kahusay, ay sana maging ganun din tayo. Kaya nga iniidolo kasi gusto nating magaya sa kanya. 'Di ba? Ganun po 'yun eh. Ngayon, meron pong koneksyon 'yan dito sa ating pag-uusapan ngayon. Of course, obvious naman po no? Nabasa na ba natin yung ating title? Ay nakasulat po diyan is be imitators of God. No? Hindi po idol ang nakalagay diyan Imitators po ang nakasulat diyan. No, di ba? Of course, andun na po yung idea na pagka imitator ay gumagaya. No, andun na po yung idea niyan, no? Pero yan pong pangungusap na yan, yung ating pong title ay kinuha po natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 1. So siguro maigi po nabasahin ko muna. Ang sabi po dito, therefore be imitators of God as dear children. Ulitin ko po, therefore be imitators of God as dear children. So merong kinausap si Apostol Pablo, ang sabi niya, maging imitator kayo ng Diyos. No? So andun yung medyo controversial dito, yung salitang imitators. O imitate. Gayahin. No? Maging katulad. Of course, maging katulad, no? At ang tinutukoy po na maging katulad dito, ang Diyos, no? At tayo lagi naman nating narinig dito sa ating mga pinag-uusapan na pag ang nagtuturo po nito ay legalista, ay ang lagi po tinutukoy na imitate ng noon. Of course, sinasabi nila yung kabanalan ng Diyos, i-imitate mo daw 'yan, 'di ba? Yung kalinisan ng Diyos, no? Kaya nga pag may nakita sila nakakaiba doon sa ibang mga Kristiyano na mukhang sumasablay ng konti, kumbaga hinuhusgahan po nila agad na hindi mo ini-imitate ang Panginoon na Diyos na banal, na Diyos na malinis, ay hindi mo nakokopya. Kasi yun po ang pakulugan nila ng salitang imitator Di ba? Minsan nga may kinalaman pa sa kahit sa pananamit lang ng konting ang babae, mapatalon lang, di ba? Mapaiksi lang ng buhok, mapagpakulay lang ng buhok, sabihin hindi na banal yan. So dapat mamuhay tayo na may kabanalan. Diba? Makapamasyal ka lang doon sa medyo pasyalan na medyo madilim na lugar,
ang sasabihin nila sa iyo ay hindi banal lang ganyan. Hindi ganyan ang gawain ng isang totoong Kristiyano. Dapat i-imitate natin yung kabanalan ng Diyos. Di ba? Ganun yung kalimitan sinasabi ng mga ano eh, ng mga legalista eh. Minsan nga sa music eh. No, medyo maging maingay lang yung mga tugtugin na ginagamit mo, ba, makombo-kombo lang ng konti, no? At medyo maingayan sila, sabihin nila, ay hindi banal 'yan. Dapat pag sinabing tugtugan na makalangit, eh dapat solim lang 'yan. Yung, Yun yung lang, yun mga lang. ganun. O, di ba? So dapat ganun yung kanilang sinasabi. Kasi dapat i-imitate daw natin yung Diyos, ang Diyos. At pag sinabing i-imitate natin ng Diyos, tularan natin siya, ang tinutukoy nila ay tularan mo yung kabanalan ng Diyos. Yun yung sinasabi nila, tularan mo yung kalinisan ng Diyos. Kaya dapat maging malinis din ang yung uri ng pamumuhay, yung uri ng yung mga gawi-gawi sa pagsamba. Diba? So maraming bagay. No? Ngayon, ang bagay po siguro na magandang maintindihan natin, no, dito po sa verse na to, no, at mamaya i-discuss po ng ating mga kapatid, Brother Jerry at saka ni Pastor, no, ay yung salitang imitate, no? Ano ba yung bagay na ipinagagaya dito? Alin ba ito? At ito ba ay nangyari na sa atin o ito ba ay mangyayari pa lang? So, ito yung bagay na magandang abangan po natin sa ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po tayo pumalaot, no, meron po akong tanong na gusto ko pong of course mauna na pong isagot nitong ating pong mga kasama dito sa forum. Na meron po akong unang katanungan na gusto ko base dito sa Ephesians chapter 5 verse 1. No, ito po yung unang katanungan. Before God asked you to imitate Him, no, bago daw ang Diyos nagtanong, of course ito sinabi po ni Apostol Pablo. No, of course ito bago naman ito sinabi ni Apostol Pablo, kinasi ito ng Banal na Espiritu sa kanya at ito din yung nais ng Diyos na sabihin niya, no? Before God asks you to imitate Him, what does He first call you in Ephesians chapter 5 verse 1? So, bago daw tayo sinabihan ng Diyos na i-imitate siya, ano ba yung unang ginawa niyang pagtawag sa atin o paano niya ba tayo tinawag? O ano ba yung paano niya ba tayo tinawag? Of course, ito yung magandang mabigyan muna natin ang kasagutan. So, hindi lang yan sa verse na ipaliliwanag naman ng itong ating pong mga kapatid. So, ang napag-usapan natin kanina, sino bang mauna? Yung maapil, yung gwapo o yung pogi? Ay, gwapo. Ay, gwapo. Tinuro na ako Paano Sige na, ako? ako na. Okay, maganda yung sinasabi ni Brad kanina no, Yung nabanggit niyo gwapo. Tignan pagtitig mo Amaldo sa ano ko. yung verse na yan, yung ating text no sa Ephesians 5 chapter 5 verse 1. Therefore be imitators of God as beloved children. Yung sagot sa kanyang tanong nandun na mismo sa ating main text. Kung meron kayong mga Bible diyan no. Nakikita mismo ang sagot. Tinawag niya tayong beloved children. Sa version ni Brother Joel kanina, nakalagay doon dear children eh. Dito naman sa ESV version, beloved ang tawag sa atin. Ngayon, actually, dalawang salita dyan yung kailangan nating bigyan ng pansin. No? Maliban dun sa beloved children na yung sagot sa tanong ni Brother Joel kanina, kung ano ang tawag ng Diyos sa atin, paano tayo tinawag, paano tayo in-address, yung salitang therefore, kailangan din natin siyang tingnan. Nabanggit na nga ni Brother Joel kanina, yung pagka hindi tayo naging maingat dun sa binabasa nating verse, yung tinitinan yung konteksto, kung ano yung author's intended meaning, mari talaga tayong maligaw. Kaya nga nabanggit ni Brother Joel kanina yung yung may mga legalistic view, no? Na yung parang ang dating kapag hindi mo natularan ng Diyos, parang questionable yung pagiging Kristiyano mo. Tapos yung ang pagtanggap ng Diyos ay parang nakadepende doon sa antas ng pagsunod, di ba? Parang parang ang hirap. Pero doon kung titingnan natin yung mismong text, imitators of God, ang tanong doon, direktang tanong, meron bang talagang nakaka-imitate sa Panginoon, di ba? Actually, wala naman eh. So, kung sa legalistic view, na parang ang dating gusto talagang tularan ng Diyos, which is walang masama sa tularan natin siya, di ba? Dapat wala namang masama doon eh. Gusto natin gawin yung magagandang bagay kung anong meron ng Diyos. Pero, ang tanong doon, wala talaga, ang tanong doon, meron bang nakaka-imitate? Eh, kahit sa bahay ka lang eh, i-breakdown mo lang yung isang araw sa oras. Meron doon talagang portion na hindi ka nakaka-imitate, di ba?
Sa ganitong pananaw, ang nangyayari, sa legalistic view, ang nangyayari, ang behavior yung naging ugat at yung acceptance yung parang nagiging bunga. Di ba? Ang motivation nila pagka sa legalistic view, parang laging may takot, kaya susundin, laging may guilt. Kaya yung ninanais na masunod yung approval ng Lord. Pero syempre, dito kaya nga to Grace Life Forum, no? Grace-centered na pananaw. Sa context kasi ng Ephesians, ang salitang therefore, mahalaga yon. Kasi ibig sabihin, meron siyang naunang sinabi. Doon sa chapter 1 to 5 sa Book of Ephesians, doon din mismo, kung meron kayong mga Bible dyan, tingnan nyo, sa chapter 1 to 4, sinabi doon ang mga, sinabi binanggit yun yung word na, ay yung mga ating identity, yung ginawa ni Kristo. At yung pagsunod ay bunga ng biyaya, hindi yung kondisyon para matanggap tayo. Kaya binanggit dyan sa chapter 5, yung beloved children. No, si Paul nagsisimula siya sa unang 4 na kabanata dun sa yung sa ipapakita niya yung ginawa ni Christ. Ano ba 'yon? Yung tayo ay pinili, tayo ay tinubos, pinatawad, tinanggap, ginawang anak ng Diyos, kaya nga beloved children . So nandun sa preceding verse, nandun yung mga bagay na yan which is tinatawag natin siyang ating identity. Natanggap natin dahil sa finished work ni Christ. Then after that, sa chapter 5, tinawag tayong beloved children. Kaya sinabing therefore, binanggit niya yung identity, then therefore, gawin mo to. Imitators of God. Okay. Sa Bible kasi, ginagamit dito yung yung indicative at saka yung imperative, no? Ayun yung order ng pagpapaliwanag. Nauna muna yung indicative. Ibig sabihin, yun yung identity. Merong ang imperative, yun yung nandun yung command. Nandun yung bagay na parang nandun yung utos. Pero ang utos na yun ay laging nakabase doon sa indicative. Yung grammatical mood, yung indicative at saka imperative, no? An example doon, bago niya sinabi niyang be imitators of God, ang indicative part doon is yung sinabi niyang identity. You are loved, tinanggap ka, tinubos ka, anak ka ng Diyos. Ang imperative doon is yung be imitators of God. Yun ay bunga ng iyong identity. Isabuhay mo yung iyong identity. Yun yung gustong iparating ni Paul, no? Meron tayong iba pang example diyan sa Book of Romans, no? Basahin natin sa Romans 6 chapter 6 verse 11 to 12. Sabi doon, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Now, sinasabi ni Paul yung indicative doon. You must also consider yourselves as dead to sin, tapos alive in Christ. Tapos, sinunod niya yung sinabi doon sa imperative na sinasabi natin, yung let not sin, therefore, reign in your mortal body. So, laging ang imperative, yung command, laging naka-base, laging grounded doon sa indicative, yung ating identity. So, balikan natin yung ating verse na napaka-iksi lang naman. Therefore, be imitators of God as beloved children. Kinaliwanag ko nga kanina, nauna na niyang sinabi yung ating identity sa Kanya. Therefore, be imitators of God. So, dapat, dun dapat nating tingnan ang verse na to. Kaya nga, lagi nating binabanggit yung, yung context, titingnan talaga natin para hindi tayo maligaw. Diba? So, pagdating dyan, identity. Kung ano ka, yun yung maisa sa buhay mo. Hindi yung gagawa ka para ma-earn mo yung identity. Hindi. Tama na yung tingin natin ng Diyos, kaya tama yung ating gagawin. Ayan po, Pastor Henry, ano po nga ating masasabi? Copy-paste ko na lang. Ganda na ng mga sinabi mo eh. Indicative at saka imperative, napakaliwanag ng iyong explanation. Anyway, dagdagan ko na lang siguro ng kaunti. Maliwanag naman na merong instruction sa atin no? Sabi ni Apostle Paul. And of course, nung isulat niya yan, inspired by the Holy Spirit, no? Be imitators of God as dearly loved children. So meron talagang command sa atin to imitate God. And talaga namang
masasabi nating magandang goal yun, magandang hangarin sa buhay, to imitate God, no? Kaya nga, ang madalas, marami tayong mga Christians na kapag tinanong mo, nung araw kasi nung bago pa lang akong Christian, kapag nagtatanungan kami sa Bible study, ano ba ang goal mo sa Christian life? Karamihan sa mga sagot karamihan sa mga sagot na naririnig ko pag yun ang tinanong mo, anong goal mo sa Christian life? Ang goal ko to be like God. to be like Jesus, no? Maganda yung hangarin, maganda yung goal, no? At very noble talaga. At hindi natin madidinay, meron kasi talagang instruction sa atin na be imitators of God. And so therefore, dapat talaga nating sundin yon kasi utos yun no? Nasa New Testament yan, ininstruction tayo ni Apostle Paul to imitate God. Pero maganda rin yung sinabi ni Jerry kanina, no? Meron ba talagang makaka-imitate kay Lord? Meron ba talagang ma, matutularan ang pamumuhay ni Kristo? Kasi kung aamin lang tayo, marami sa atin, no? Kahit na yung mga matatagal ng Christian, no? Hindi talaga makuha, no? Yung Christ-like attitude, no? Napakadali pa rin nating maapektuhan kapag merong nag criticism nga lang no? Kahit maliit na criticism lang, naapektuhan tayo no? Hindi natin talaga matularan yung attitude ni Jesus na kung saan baliwala sa kanya yung mga critic niya no? Hindi niya masyadong pinapansin. Tayo naapektuhan tayo doon Diba? At si Jesus talaga naman, he loved even the disciple who betrayed him. Imagine mo, yung taong alam niyang ibebetray siya, hinugasan niya pa yung paa. Kaya imagine na. Kaya mo bang gawin yun? Yung mga taong gumagawa sa iyo ng kalokohan ay gagawan mo pa ng kabutihan. So talagang alam natin na hindi ganun kadali itong utos na ito. Pero since utos siya, imitate God, we need to do that. But the question is, uh, bakit mo ba gagawin 'yon? Why do you need to imitate God? Is it so that you become like him? Yung ba yung goal? Kasi kung ang goal mo is to be like God or to be like Jesus, kaya mo siya i-imitate, I think mali. Mali yung i-imitate ko si Lord kasi I want to be like him. Mali 'yun. Okay, now, don't get me wrong, wag niyo muna akong husgahan. No? Bakit ko nasabing mali 'yun? Bakit ko nasabing mali? For the simple reason, Bible tells us we are already like him. 'Di ba sabi ng 1 John chapter 4:17, chapter 4:17, chapter 4 verse 17, etong sabi ni John, as he is, so are we in this world. As he is, si Jesus yung tinutukoy niya. So are we in this world. Hindi sinabi ni John na as he is, so we will be like him in this world. Hindi niya sinabing we will be. As he is, so are we. So we are already like him. Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga kapatiran natin kasi sa totoo lang many Christians are trying to become what they already are. Do not try to become what you already are. Kung ang goal mo, kaya mo i-imitate si Lord is because you want to be like the Lord, like Him, medyo may mali doon. Now, bakit natin siya i-imitate? Kasi, ito yung sinasabi ni Jerry kanina, Sinimula ni Paul itong chapter 5 sa salitang therefore. Maganda yung explanation ni Jerry Yung salitang therefore kasi conclusive yan o conclusion. Hindi naman niya ginagamit sa paunang salita Therefore, ibig sabihin may mga naunang sinabi. So pag binasa mo yung mga naunang sinabi, may mga binanggit si Apostle Paul doon sa kung sino tayo kay Kristo Jesus. 'Di ba? Sabi ni Paul, sa chapter 1 pa lang, sabi niya, you are blessed. You are forgiven. You are redeemed.
no? You are chosen. Marami siyang mga binanggit regarding our identity. Tapos sa chapter 4, bago mag chapter 5, sa huling-huling verse 32, etong sabi ni Paul, forgive just as in Christ God forgave you. Now, ano ang nauna? Yung magpatawad ka para ikaw ay patawarin? O pinatawad ka na ng Diyos and so therefore magpatawad ka? Nauna yung nauna yung pinatawad ka na ng Diyos, therefore magpatawad ka. Tapos tsaka niya ngayon ipinasok yung chapter 5 verse 1, therefore na naman. Ano yun? Be imitators of God. So anong i-imitate natin kay Lord? Yung unang-una, yung kung ano tayo sa kanyang paningin. 'Di ba? So before we imitate God, we must first know how God sees us. Ang tingin sa iyo ni Lord, ikaw ay redeemed, forgiven, ikaw ay blessed, highly favored, ikaw ay justified, ikaw ay sanctified, ikaw ay banal. And so therefore, parang i-work out mo siya, ipakita mo kung ano ka na tingin sa iyo ng Diyos. Sabi ng Bible, you are already holy, you are already righteous. And so therefore, i-imitate natin si Lord sapagkat yun na tayo. So ang point ko lang is this, kung ang goal mo, kaya mo i-imitate si Lord is because you want to be like Him, medyo mali yun. You are already like Him. And so therefore, imitate Him. Tama? And it comes naturally. Kapag nabanggit ni Jerry kanina yung yung as dearly loved children. In other words, relationship muna ang nauna before imitation. Kasi it comes naturally kapag may relasyon ka doon sa ini-imitate mo. Let's say for example, kasi i-imitate natin ang ating ama. Now, kung ikaw ay hindi anak ng isang tao, kahit anong pilit mo i-imitate siya, mahihirapan ka. Kasi hindi mo naman talaga siya tatay. Maaring ma-imitate mo siya ng bahagya, pero since wala kayong ugnayan, mahihirapan ka. Pero kung tatay mo talaga yan, it comes naturally. Bigay ako ng sample. Tingnan mo si Erap at saka si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada, kung kilala mo si Erap, pas nakita mo si Jinggoy, isang maiisip mo, anak talaga ni Erap to. Bakit? Kasi ultimo yung pagsasalita, ultimo yung ngiti, ultimo paglakad, ultimo forma, gayang-gaya niya, tatay niya. Naglalagay din siya ng wristband, no? So, lumalabas, it comes naturally. Na i-imitate niya yung tatay niya kasi anak siya. Ito yung sinasabi ng Ephesians 5:1. Be imitators of God as dearly loved children. In other words, it comes naturally. Kapag meron kang relasyon sa Diyos na ini-imitate mo, it will come naturally. Kagaya ni Jinggoy, no? Maski hindi niya sinasadyang gayahin ang tatay niya, nagagaya niya simply because anak siya and it comes naturally. Pansinin mo, kahit sa mga ibang mga tao, wag na natin gawin si Jinggoy kasi kaya ko siya naisip talagang carbon copy ng tatay. Tingnan mo, meron ka bang nakitang isang tao na since kilala mo yung tatay niya, nung una mong makita ito, naisip mo, kamukhang-kamukha ng tatay niya. Kilos, gesture, mannerism, galaw, lakad. Kamukhang-kamukha. Bakit? Kasi nga, it comes naturally kapag ka anak ka. So kung ang goal mo ng I will imitate God is because I want to be like God, medyo mali yun. I-imitate mo si God sapagkat you are already like Him. Yun ang sabi ng Bible. As He is, so are we in this world. Yun yung dapat na parang starting point. Kasi ang ginagawa ng marami, they will imitate God o imitate Christ kasi ang goal nila to become like Christ. So unang tingin parang tama. 'Di ba? Anong goal mo sa Christian life? I want to be like Christ. And so therefore, i-imitate ko si Christ because I want to be like Christ. Pero mali yun. Dapat ang starting point, you are already like Christ
And so therefore, imitate Him. Sabi kasi ng Bible, you are holy, you are righteous, you are a saint. So ikaw ay eto na. So do not try to become what you already are. So yun ang problema sa maraming Christians today. They are trying to become what they already are. So hindi maling i-imitate si God kasi may utos eh. Imitate God. Be imitators of God. Hindi mali. Tama lang. Pero dapat tama rin ang starting point. Kung ang goal mo to imitate God is because you want to be like God, you want to be like Christ, medyo may mali doon. Dapat ini-imitate mo si God because you are already like Him. Kaya nga, before you imitate God, know how God sees you. Alright? Yun lang ang sigurong dapat na gawin natin. Parang wala na akong sasabihin ah. O di closing player na, okay? Copy paste ulit. Yung po kasing pagkalegalista po yung bumabasa nito, no? Di ba may sinabi kasi si Apostle Pablo na imitate me as I imitate Christ. Ba, yun po yung ano eh, yun yung ginagawa nilang parang pinaka base point, no, na gayahin niyo ako kung paano ginagaya ko si Kristo. Ganun po yung isip nila. Kaya ang iniisip po ng mga legalista, gayahin yung kabanalan ng Diyos. Ba, yung po yung ano eh, mapasok sa kanila eh. Eh kaso may sinabi po, no, doon sa binanggit nyo kanina sa 1 John 4:17, as He is, so are we. No, kung ano ang Panginoon, eh ganun din tayo. So ano yung tinutukoy niya doon? Yung kabanalan kasi Wala namang ibinigay na problema ng Diyos doon sa siguro atin eh. sa ano, Kaya brother. hindi na natin yun. Wala naman siguro problema ron sa gayahin natin yung pagiging banal, pagiging matuwid ng Diyos. Pero hindi natin ginagawa yun sa kagustuhan nating maging banal din at maging matuwid. Kasi sabi ng Bible, ang pagiging banal at matuwid ay ibinigay na sa atin bilang regalo. So tayo ay banal na at matuwid na, kaya dapat lamang tayong mamuhay ng may kabanalan at ng matuwid. Kasi kung kaya mo gagawin yung pamumuhay ng banal, para maging banal ka, mali yung starting point. Mali yun. Banal ka na, kaya dapat magpakabanal ka. Yan lang, inano ko lang, naisingit ko lang. Yun nga po eh, ipinapasok nila dito. Tapos yun ang magiging starting point para magkaroon ka ng relasyon Yun sa ang Diyos. mali. Yun yung Oo, ano, yes, yun ang mali. doon nila pinapasok. Pero dito kasi sa konteksto nitong verse chapter 5 na ito, no, pag tinignan mo sa chapter 4, ang konteksto patungkol doon sa sinasabi ng Apostol Pablo na wag mong i-grieve yung spirit. Yes, correct. Tapos ano siya eh, nagbanggit siya ng mga tungkol sa pagsinungaling, yung wrath, clamor, na which is kabaliktaran nung karakter ng Panginoon. Amen, tama, Diba? correct. So, kung merong Yes. binabanggit po si Apostol Pablo dito na i-imitate, ang tinutukoy niya, yung mga karakter ng Panginoon. Kasi doon sa mga susunod na salita, mas klinaro pa ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya nga dito sa susunod na salita, verse 2, and walk in love as Christ also have loved us. Ba? So, mas clear na Apostol Pablo. So, ang tinutukoy niya, yung karakter ng Panginoon na kabaliktaran na ginagawa ng mga tinutukoy niya na Correct. ano, Correct. ginigrib yung espiritu. Ginigrib yung Yes. espiritu eh. Nagsisinungaling kayo, galit kayo. So sabi niya, i-imitate niyo ang Panginoon na lumakad sa pag-ibig. So ang tinutukoy na i-imitate dito, yung karakter ng Panginoon patungkol sa pag-ibig. Oh. Tapos ang ginagawa kasi ng mga ano dito, ang sinasabi nila dito, gayahin natin yung kabanalan ng Diyos nang sa ganon maging mabuti, maging maganda yung ating fellowship sa Diyos. Yun po kalimitan na sinasabi nila dito eh. So doon po medyo nagkakaroon ng confusion. Kaya maraming taong nag-iisip na paano ba natin, darating ba tayo sa punto na magagaya natin ang Diyos? Labo. Di ba? mukhang malabo. Ang ano nga dyan, may sinabi ng di ba? 1 John 4:17. As Christ as Christ he is, so
ng Panginoon, ano tayo? So, ang antipolo doon, yung kabanalan ni Kristo, yun na tayo. So nagmamanifest na lang yon na pagmumuhay tayo na may kabanalan kung nagagawa natin yung mga karakter. Nagmamanifest siya sa labas. Kung yung karakter ng Panginoon ay nagmamanifest sa atin. Na yung mismong kinokontra dito ni Apostol Pablo na wag niyong i-grieve yung spirit. Kasi kabaliktaran niya nung karakter ng Panginoon na patungkol sa pag-ibig na hindi natin na nagagawa. Pero hindi ito dapat gawin na imitate natin ng Diyos para maging anak tayo. Kasi nasabi niya dito, dear children, kumbaga anak na tayo eh. Anak na tayo. And then tayo bilang mga anak, anak mo sila, eh saka sa atin mag-manifest yung karakter ng Panginoon. So doon na makikita na nai-imitate na yung karakter. Yun po yung context. Pero hindi ito yung ang goal mo para maging maayos yung fellowship mo sa Diyos, no, maging sa kaligtasan, no, hindi mo kailangang imitate ang Diyos para maligtas ka, hindi mo kailangang i-imitate ang Diyos para maging maayos yung fellowship, kasi si Kristo lang ang gumawa nun para sa atin eh. Kundi dito meron lang sinabi sa Apostol Pablo, naniniwala ko yun din yung dikta ng banal na espiritu sa kanya na sabihin do sa mga taga-Epeso na i-imitate niyo ang Panginoon at tinutukoy na yung mga karakter. Ngayon, meron pa po akong isang meron pa po akong pangalawang katanungan, no, patungkol din po doon sa pag-imitate. Saan ba talaga tayo dapat nagsisimula? Medyo nawawala ba yung sa akin? Sige, okay na. Okay na. Okay. Saan po ba tayo dapat nagsisimula, no? Does your relationship with God begin with performance? O, kasi 'di ba kung bang dapat mo bang ma-imitate muna ang Diyos para maging maayos yung relasyon? Ganun ba 'yon? Or with His grace? O ang kailangan mo ba ay yung biyaya lang ng Panginoon, no? Para maayos yung relasyon. So saan ba tayo magsisimula para ma-imitate natin ang Panginoon? Tinutukoy natin yung karakter. Does your relationship with God begin with your performance or with His grace? So, saan po ba simulan? Sa usaping relationship natin kay Lord, siguro malinaw naman sa mga dati natin ng mga topics dito na hindi tayo ang gumawa, no? Kundi si Lord. Kundi yung ginawa ni Christ yung nag-maintain ng ating relationship. Sabi nga dito lagi natin binabanggit. Hindi ang relasyon natin, ating relationship to Lord, ay hindi doon sa tindi ng kapit natin kay Lord, kundi sa tindi ng kapit ni Lord sa atin, di ba? Eh, kung yung ating tanong, kung nagsimula ba sa performance o with grace? Of course, by His grace. Kasi kung sa performance, sasablay, lagi sumasablay yung tao, which is lahat naman kahit Kristiyano ay alam natin, no, na talagang sumasablay tayo kung performance yung pagbabasehan. Background lang sa Old Testament, 'di ba? Kaya nga puro kaparusahan kasi hindi talaga nakakasunod. Kaya nga sa New Testament, New Covenant, si Christ ang gumawa. Siya yung nakakasunod. Hindi performance ng tao, kundi yung performance ni Christ na tapos nagawa. Kaya tayo nagkaroon ng relationship with God through faith in Christ, 'di ba? So, by His grace, of course, unmerited favor. Wala tayong ginawa doon. Binigay lang ng Diyos. Pero, kailangan pa natin intindihin na yung salvation, yung kaligtasan, yung relationship sa Lord is out of love. Kaya nga yung common verse natin, famous verse, no? John 3:16. For God so loved the world, whosoever believe in Him shall not be perished but have eternal life. Whosoever believes, so lahat maniniwala lang. Pero ang magandang pansin natin doon, pagdating sa relationship, is yung love. Yung love doon. Kaya laging, ang invitation ng Lord doon sa salvation is laging open. Yun yung nagme-maintain ng relationship natin kay Lord, hindi doon sa ating performance. Ang relasyon natin ay dahil sa kanyang pag-ibig. Sabi nga sa Ephesians, di ba, dito lang din sa malapit sa ating main text ngayon, no? Sa chapter 1, sabi niya, For He chose us in Him before the creation of the world to be holy, blameless in His sight. In love, predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Before the creation of the world, pinili na tayo ng Diyos. Yun yung pag-ibig. Diba?
Yun yung nagmi-maintain. Yun yung relasyon natin sa Panginoon. At dahil lang yun sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig sa atin. Yun yung mananatili. At sabi nga dun sa 1 Corinthians chapter 13, no? Maiksi lang naman tong verse na to, basahin natin. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So, ang gusto ko lang pansin dito yung love eh. Kasi yun talaga yung mananatili. Faith, yun yung part natin. Yun yung trabaho natin. Sabihin na natin, isama natin sa performance yung ating faith. Sabihin natin yun na parang ginawa natin talagang gusto nating maniwala at magtiwala. Part ng tao yun. Ang hope, may pag-asa tayo kasi nandyan si Christ, kilala natin si Christ. Pero sabi nga, manatili yung tatlo, pero ang the greatest is love. Kasi yung love, pagdating sa langit, yun na lang yung mananatili. Yung faith mawawala na yun eh, kasi nandun ka na, di ba? Sa langit, mananatili yung pag-ibig. Kaya ang gusto ko lang sabihin, yung love, talaga yung mananatili, which is yun yung naging foundation ng relationship ng tao at saka sa Diyos. At sinabi ko nga kanina, ang ating relasyon ay hindi yung sa tindi o sa ating performance, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos, kundi kung paano tayo minahal ng Diyos at paano niya tayo hinahawakan at ginagabayan sa kanyang biyaya. Ayan po. Does your relationship with God begin by performance or by grace? Sa akin, ewan ko sa iba, natural bilang Kristiyano sa grace, no? Hindi sa performance. Kasi kung performance nagsimula, religion tawag natin dun eh. Diba? Kasi ang definition natin ng religion is man trying to reach God by good works, performance. Diba? Ang Christianity is God reach out to man by grace. Hindi naman tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ng good works eh. But of course, hindi natin dinidisregard ang good works. Maganda ang good works. Pero ang good works hindi panimula ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang panimula ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay biyaya. Naligtas tayo dahil sa biyaya. Diba? Sabi ng Bible, for by grace, you have been saved. Tapos sinabi ron, not of works, not by performance. So nag-start yung ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng grace, hindi ng performance. And so naniniwala din ako, gaya ng sinabi rin ni Apostle Paul, yung buhay natin nag-start sa biyaya, magtatapos din sa biyaya, hindi sa performance. But then again, hindi natin dinidisregard ang performance. Dapat lang naman tayo mag-perform kagaya ng sinasabi kasi yung Ephesians 2:8 and 9, yung verse 10 nun binigyan din ni Paul ng emphasis yung works eh. Diba? Sa verse 8 and 9, binigyan ni Paul ng emphasis yung salvation is only by grace, not of works. Hindi tayo naligtas by works. Para daw walang magmayabang ni isa. Pagdating sa verse 10, kumambyo siya. No? Binigyan din niya yung kahalagahan ng works. Anong sabi niya? For we are created in Christ to do good works. So merong works pero after ng salvation. Hindi works muna before salvation. Pagkatapos, tsaka ka ngayon na magiging katanggap-tanggap sa Panginoon because of your performance. So hindi ganon. Grace muna, natanggap tayo, and then you need to perform sa biyaya din ng Panginoon. No? Grace pa rin ni Lord yung magiging source ng ating paggawa ng kabutihan. Diba sabi ng Titus chapter 2, grace din ni Lord ang nagturo sa atin to live godly. Diba? Hindi rin naman yung sarili nating effort yun eh. For the grace of God teaches us to say no to sin, to say no to ungodliness. Yan ang sabi ng Bible. The grace of God has appeared that brings salvation to all, and it teaches us to say no to sin. So grace pa rin ni Lord. So from first to last, grace pa rin talaga ang nagbibigay sa atin ng motivation to live godly. So kung ang tanong, ang relasyon ba natin nagsimula sa performance at hindi grace? O sa performance o grace? Of course, grace. Okay? Ngayon, kasi kung i-connect natin yan dito sa topic natin, be imitators of God, again, tama lang naman.
nai-imitate natin si God. Okay? But then again, no, ang pinaguhugutan nito, hindi yung gusto mo kasing maging katulad si Jesus. Hindi, katulad ka na ni Jesus. Kaya dapat kang mamuhay ng kagaya ni Jesus. Kasi katulad ka na niya. Kasi kung hindi mo sisimulan yan doon sa you are already like Jesus, and so therefore imitate Him, pag hindi mo sinimulan dun yun, at sinimulan mo lang siya doon sa imitate Him, imitate God, because you want to be like Him, you will always fail. Kasi walang makakaabot ng pamantayan ng Panginoong Yesus. You can never be like Him kung ang goal mo is just to be like Him, and so therefore you will live like Him. Hindi mo maaabot yun. Nobody. Konting criticism nga lang sa'yo, nagre-react ka na eh. Konti pa lang yun. Di ba? Hindi nga lang nabayaran yung utang sa'yo eh. Sa petsang itinakda niya eh. Di ba? Nagpo-post ka na sa FB, no? Pasensya na. Pero kasi yung mga nakikitang post sa FB na na mga regarding sa utang eh, no? Na hindi kasi sila nabayaran at sila ay nagpo-post ng ganyan. So point ko lang, no? Kung ang motivation mo in imitating God is you want to be like Him, like Jesus, you will fail. Pero kung ang pinaguhugutan mo, you are already like Him, and so therefore imitate Him, tama yon. So starting point, una, know how God sees you before you imitate Him. Yun yung bottom line. Kaya nga sinimulan niya yung chapter 5 ng therefore eh. Therefore, be imitators of God. Pag binalikan mo yung mga therefore niya, o yung bakit niya sinabi yung therefore, pinakita niya, ikaw ay anak ng Diyos, you are redeemed, you are forgiven, you are justified. Sinimulan niya dun yun eh. So therefore, kailangan mo lang ipamuhay kung ano yung sinasabi ng Bible na kung sino ka. Yun yung bottom line doon. So dapat magsisimula, hindi sa performance ang relasyon, nagsisimula sa biyaya. Yung kalimitang nagiging goal kasi diyan pa, 'di ba, nauso din yung be Christ-like. Aha. Tapos ginagawang goal na kung tutuusin, yung pamumuhay natin sa kabanalan ay tumutukoy doon sa karakter ng Panginoon na dapat nakikita. Pero yung kabanalan talaga ibinigay na sa atin. Tapos yung iniisip ng iba na kailangan maging goal. Kasi nga kailangan maging katulad si Kristo. So ang ginagawa, kailangan mo maabot itong mga karakter na ito, magawa mo. Then pag nagawa mo na, saka ka magiging katulad ng Panginoon. Ngayon dito naman sa ating katanungan dito, no? What does your relationship with God begin with your performance or with His grace? Iniisip ko kasi yung yung prodigal son, 'di ba? Yung nagkamali siya, di ba? Hindi niya naman ginawa ng tama yung dapat niyang gawin, pero hindi nagbago yung hindi nagbago yung pagtingin sa kanya nung ama eh. 'Di ba? Kasi kung performance ang pag-uusapan, hindi hindi siya magbabago yung pagtingin sa kanya nung kanyang ama, ba? Hindi naman performance kasi ang pinag-uusapan. Kasi nakita natin nung bumalik siya, nakita niya pa rin naramdaman niya pa rin, pinakita pa rin ng ama yung totoong pag-ibig sa kanya. Kahit na hindi niya nagawa kung ano yung tama. So kung ang pamantayan para ma-maintain yung relationship ay performance, tama naman yung mag-perform. Pero pag pinag-usapan yung ating relasyon sa Panginoon, dito nga ang tinutukoy dito dito sa verse na pinag-uusapan natin sa chapter 5 verse 1, no, kahit sila ay sinasabihan ni Apostle Pablo
na wag niyong i-grieve yung espiritu. Pero pagdating dito, yung pag-address sa kanila Apostol Pablo, dear children pa rin eh. Meron pa rin salitang dear eh. Hindi niya inalis yung salitang dear eh. Dear children. So, ibig sabihin, andun pa rin yung andun pa rin yung salitang ibig o yung pagmamahal kasi andun yung salitang dear. Kahit dun sa mga unang salita na sinasabi ng Apostol Pablo na dapat hindi kayo hindi kayo magsinungaling, hindi kayo dapat mamuhay na may galit, no, may clamor. Pero nung nagbigay si Apostol Pablo ng konklusyon, na-imitate nyo yung Panginoon, which is yung kanyang karakter, hindi niya inalis yung salitang their children. So, ibig Yes. sabihin, hindi nakadepende yung relationship natin sa performance. Performance. Kundi Yes. nakadepende yan doon sa grace. Yes. Kasi kahit anong banggit ng hindi magagandang pag-uugali doon sa mga naunang salita, andun pa rin. Mahal pa rin. Siguro, ang nawawala lang naman yung salitang mahal, alam niyo pagka may nagagalit, yung asawa natin minsan eh. Di ba? Nung una, betawag sa'yo eh. Pero pagka nag-away kayo niyan, mawala na yung be. Hoy, Jerry! Di ba? Ako minsan, Joey na lang tawag sa akin. Di ba? Nawala yung tawagan eh. Di ba? Kasi nga, tayong tao, ganun tayo eh. Diba? Kahit ako minsan, ganun din ako eh. Kahit yung tawag ko dun sa aking mahal ay mahal. Pero pag minsan, nagagalit ako, Mura na, mura. ano yung pangalan niya, ganun ang tawag ko eh. Kasi nga, tayong tao, ganun. Pero ang Panginoon, hindi siya ganun eh. Hindi nakabase dun sa Hindi porket hindi natin nai-imitate yung karakter na meron siya, eh yung salitang dear children, mawawala. Hindi yan mawawala. No? Si Apostol Pablo nga, hindi niya inalis eh. Diba? Hindi niya inalis eh. Kasi yun yung dikta ng banal na spirito sa kanya na nabanggitin mo to. Beloved children, banggitin mo to kahit na meron kang sinasaway sa kanila na wag nila i-grieve yung espiritu. Kasi nga hindi nakadepende yung ating relationship sa ating performance, kundi doon sa grace ng Panginoon. Ngayon, Pastor, Brother Jerry, ito po yung huling tanong ko, no? Sa ating pinag-uusapan dito sa ating topic na be an imitators of God. Ito po yung panghuling tanong ko. Yan. What changes in your obedience when you truly believe you are already loved by the Father? Ito yung napakagandang No, kasi Pakiulit. What changes in your obedience? No, ano daw yung mga pagbabago sa ating pagsunod when you truly believe you are already loved by God, No? Kasi di ba minsan yung pagsunod Naghang na. Naghang na siya. kaya kaya nagbago, di ba? Pero dito, yung katanungan ko, ano ba talaga yung pagbabago na maaring mangyari? No, pag yung totoong pinaniwalaan mo na ikaw ay mahal ng Ama o ito'y naunawaan mo na. Ang ganda nung sinabi mo kanina, Brad, no? Yung hindi inalis ni Apostol Pablo doon sa kanyang sinabi, yung dear children. No? Tapos sa ibang version, beloved children. Kahit merong mga hindi nasunod, merong sinasaway, nandun pa rin. So patunay na yung pag-ibig ng Diyos, talagang unconditional. Yung pag-ibig yan napakalaki, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So ito sa ating tanong, ngayon kung alam natin, so siguro malinaw na naman na sa lahat nating mga paliwanag mula sa una hanggang dito na yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay napakalaki. At alam natin, ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. Ngayon, what changes in our obedience? No, pag sinabing obedience, siguro kasama na dito yung behavior. Kung paano tayo mag-behave. No? Bilang isang Kristiyano, kapag alam na natin na tayo ay talagang mahal ng Diyos. At ang pagmamahal na yun is unconditional. So siguro, ang ilan sa mga nakikita ko dito is yung rest. Merong rest. Kapag alam mo mahal na mahal ka ng Diyos, meron kang may rest, 'di ba? Sabi nga sa Romans, no condemnation. So,
paano yung mamuhay ka na walang condemnation. Meron ka pahingahan. Hindi ka laging condemned, hindi ka laging guilty. Although hindi natin sinasabi pag gumawa tayo ng kasalanan na parang wala lang, hindi ganon, no? Pero ang sabi ng Lord, there's no condemnation kasi alam natin na pagdating sa kasalanan, settled na yan with Christ. Pero dahil nga sa ating sinasabi dito, ating text na imitators of God, bago natin imitate yung Lord, tingnan mo natin kung ano tayo. So mamuhay tayo kung ano tayo. No? May rest, tapos dito nga papasok yung right living comes from right believing. Alam mo na mahal ka ng Diyos, alam mo pinatawad ka. So yung pamumuhay mo, yung obedience mo, yung behavior, ano yan doon, magiging linya yan doon. No? Tapos, isa pa doon, yung meron tayong confidence. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, alam natin na mahal tayo ng isang tao. Kahit nga sa mga asawa natin, bago natin naging asawa yan, nanligaw tayo. Alam na natin yung to the point alam natin mahal na mahal tayo ng asawa natin. Sobrang kumpiyansa mo eh. Diba? Pag alam mo talagang mahal ka ng isang tao, sobrang kumpiyansa ka na kahit saan yan, hindi mo yan pipigilan. Saan man siya pumunta kasi alam mong mahal na mahal ka niya. Nandun yung kumpiyansa, confidence. So ganun din sa Lord, no? Pag alam natin na mahal tayo ng Diyos, nandun yung kumpiyansa kasi yung love ay hindi yan nagbibigay ng distansya kundi confidence. Tapos syempre, alam natin na mahal tayo ng Diyos, yung secure tayo sa ating identity. Wala tayong dapat patunayan. Binanggit na kanina kung ano yung ating natanggap mula kay Kristo. We are saved, we are forgiven, we are son of God, etc. Ating mga identity, no? Tapos we will worship God out of gratitude instead of obligation. So lalabas na yung nag-worship talaga tayo at kung sino tayo, yung gratitude, ating mga natanggap. Yun yung magbabago pag alam natin na mahal tayo ng Diyos. So, ang panghuling bibitawan ko na salita, no, yung pagbabago ng behavior, yung obedience, hindi yan mangyayari kapag convince yung tao na nakatingin ng Diyos. Mababago yan kapag convince yung tao na mahal siya ng Diyos. Ayan po. Yun. So, kaya pala naitanong yan kasi yung text natin ay be imitators of God as dearly loved children. No, kaya ang tanong, ano yung magiging pagbabago sa yung pagsunod kapag alam mo na ikaw ay beloved child of God, parang gano'n, ano? Well, malaki ang magiging kaibahan, no? Kasi ang motivation mo sa pagsunod, no, o sabihin natin sa pag-imitate sa Diyos ay nagmumula doon sa mahal ka ng Diyos. Yun yung motivation mo, hindi out of fear. So kaya ka desire to imitate God is because alam mo mahal ka niya eh. Out of gratitude eh. Kahit nga yung utos ni Lord eh sa mga disciples, anong sabi ni Lord? If you love me, obey my commandments. Diba? Yun yung utos ni Lord eh. Iba rin ang tingin kasi ng mga legalist yan. Kapag binabasa nila yung command ni Lord na yan. No? Pero pag tinignan natin yung pinaka-essence nung sinasabi ni Lord sa John chapter 14 yun, if I'm not mistaken. If you love me, keep my commandments, love comes first. Yun ang una. Diba? Tapos obedience follows. Una muna yung pagmamahal. If you love me, keep my commandment. So love comes first, obedience follows. So yun yung order parati. So malaki ang magiging kaibahan sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pag-imitate natin sa Kanya, kapag na-realize muna natin na mahal tayo ng Diyos as dearly loved children. O as His children rather. Malaki ang kaibahan. Ang kaibahan niyan, mas motivated ka.
na sumunod sa kanya kasi alam mong mahal ka niya. Yun yung ano doon. So, ang laging bottom line nito, dapat ang motivation natin, love eh. Ang motivation natin is relationship muna. Love comes first, followed by obedience. So, malaki ang magiging kaibahan kapag inunahan mo ng pagmamahal. Kasi gratitude yung iiral eh. Gratitude. Di ba? Kasi sa totoo lang, kapag pinakitaan tayo ng pagmamahal, kahit hindi na lang sa Diyos na hindi ugnayan sa Diyos na usapin, no? Sa ating kapwa na lang, no? Kapag ikaw ay nakaramdam ng kabutihan sa isang tao, naging mabuti sa iyo ang isang tao, naramdaman mong mahal ka niya, no? Ang response mo normally ah bibigyan mo rin siya susuklian mo rin yung kabutihan niya eh. Yun ang normal response eh. Naalala ko tuloy itong si Manny Pacquiao. Naalala niyo ba yung isang istorya na kung saan yung nagtitinda ng ice cream? Bigla na pumasok sa isip ko. Pagkatapos napadaan doon sa lugar nila Manny Pacquiao. So, bumili si Manny Pacquiao, no? Nilibre din niya yung mga ibang mga nando doon. So, kumakain sila. In-interview ni Manny Pacquiao yung nagtitinda. So, nalaman niya na itong mamang ito ay kagagaling lang sa sakit, no? Parang na-stroke yata. Anong ginawa ni Manny Pacquiao? Binigyan ng 30,000 yata yun, if I am not mistaken. Binigyan niya ng 30,000 pesos. O, pagkatapos, habang tuloy ang kwento, napag-alaman ni Manny Pacquiao na ito ay ah, walang bahay na matino, no? At yun nga, i-stroke lang. At nagtatrabaho nagtitinda ng ice cream, nakabilad sa init ng araw. So, anong ginawa ni Manny Pacquiao? Ang ginawa ni Manny Pacquiao, binigyan ng bahay, no? Kasi nangungupahan lang, pagkatapos init-init pa rin sa kanyang inuupahan, binigyan ng bahay at binigyan ng trabaho na kung saan hindi na siya maglalako sa init ng araw. At tawag natin dong grace. No? Kasi ano bang ibig sabihin ng grace? You receive what you do not deserve. Hindi naman niya kilala yun. Hindi naman niya deserving na bigyan ng ganung blessing. No? So, nabigyan siya ng ganung blessing. Now, point ko is this. What if isang araw, itong mamang ito na biniyayaan ni Manny Pacquiao ng 30,000 pesos, hindi naman siya kilala, binigyan ng bahay, binigyan ng trabaho. What if isang araw, sinabihan siya ni Manny Pacquiao na, Brad, pwede ka bang pumunta dito sa bahay? May papagawa lang ako. What if ang tugon ng mama, Sir Manny, pasensya ka na. Busy ako ngayon eh. Marami akong ginagawa eh. Sa palagay mo ba ganun na magiging response noon? Hindi. Kasi ang normal response natin, pag naging mabait sa atin ng isang tao, naramdaman natin mahal tayo nitong tao ito. Ang response natin is mamomotivate din tayong sumunod sa kanya out of love. Ganon din yon, no? Palagay ko naman, hindi ganun ang sasabihin ng mamang yun na pasensya ka na, Sir Manny, busy ako ngayon eh. Okay, tawag natin pagka ganun na naging response niya, ang tawag natin sa ganung tao, balasubas. Ang point ko, normal reaction natin pag naging mabuti sa atin yung tao at naramdaman nating mahal tayo ng tao, out of gratitude, sinusuklian natin ang pagmamahal din. So, ganun din dito. Kung, let's say for example, na-realize mo how much God loves you, ano ang kaibahan nito sa iyong pagsunod? Malaki. No? Ang magiging kaibahan nito is yung pagsunod natin is talagang 100% full-hearted din. Diba? So, doon sa tanong na what changes in our obedience when we truly believe na we are loved by the Father, talaga namang malaking-malaki. No? At yung pagsunod mo genuine. Ang pagsunod mo out of gratitude. Yun ang masasabi natin dyan. Go ahead. Ang hirap kasi nung sumusunod ka lang, bunga ng takot eh. Oo. Ang pagsunod mo ay ano. Actually, ano yan eh, nararamdaman din yun ng iba. Kaya nga nagbubunga ng legalism eh. Kasi natatakot ka. Ang gagawin mo ngayon, tatakutin mo rin yung iba.
Ganun ang mga nagiging Pangalak bunga kayo. nun eh. Pero kung ang motivation ng pinagmulan mo ay mula dun sa pagkaunawa mo ng pag-ibig, mapupuno ng kagalakan yung puso natin eh. Tapos yun din kagalakan na yun din ang may papakita natin sa mga tao. No, hindi yung nagiging mabigat tuloy. Kaya kung i-connect mo dito sa verse na ito, eh, yun din yung gustong, kumbaga yun din yung gustong ipaunawa sa kanila Apostol Pablo. No, na maging totoo yung inyong pag-ibig. Kasi doon yun din naman naglalabas eh. Pagka naunawaan mo yung totoong pag-ibig ng Diyos Ama, magmumula din doon yung totoong pag-ibig, no? Naalala ko tuloy yung yung sinasabi ni Brother Jerry doon sa kanyang preaching tungkol doon sa humility. Di ba? Doon kasama din yun eh. Doon din nagmumula lahat halos ng karakter eh. Doon sa pag-ibig ng Diyos Ama eh. Kasama na yung humility na binabanggit ni Jerry. Yung pagsunod. No, halimbawa, hindi mahirap mo ring magawa yung humility kung hindi mo rin na lubusang naunawaan yung pag-ibig ng Ama. Diba? Na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yung kanyang bugtong na anak nagpakababa dahil mahal nila tayo. And then ngayon magkakaroon siya ng epekto sa atin. So matututo tayo na maging humble din. Kung paano naging humble si Kristo. So yun yung mga bagay na magbabago. Panginoon Kristo na dapat imitate. So isa yun sa mga bagay na lilitaw sa atin ng totoo. May binanggit pa nga si Jerry fake humility. ang term na ginagamit namin dati doon, Brad, yung false humility. Yung bang kaya mo naman yung isang bagay tapos sasabihin mo ay hindi mo kaya. Ganon. Yun nga doon. So napakahalaga nun. No? So lahat ng karakter, no, nabanggit mo humility, no, dito tinutukoy dito sa chapter 5 yung love. No, marami tinukoy sa Apostol Pablo dito eh. Na dapat lumabas, no, maging totoo. Kasi pwede kasi na hindi totoo eh. Marami tayong pagsunod minsan na pwedeng hindi siya totoo kasi iba yung motivation. Humility, di ba? Ano pa bang mga klase ng pagsunod na dapat lumabas? Unity, di ba? Na dapat makita sa atin. Ano pa ba? Goodness, kindness, ano pa ba? Patience, long suffering. Yung lahat ng yan ay may kinalaman diyan yung pag-ibig ng Panginoon na dapat nating maunawaan. Kasi yung karakter na yon, yung kindness, yung patience, yun yung pinapa-imitate ng Panginoon eh. Yun yung pinapa-imitate sa pero dapat maging totoo siya kung mas naintindihan natin na tayo ay dear children. Iba kasi yung gusto mong maabot yung pagiging dear children sa pamamagitan ng gusto mo munang abutin yung mga karakter na yon para patunayan mo sa Diyos na karapat-dapat ka maging dear children. Hindi yung naging dear children ka na, hindi mo na siya dapat abutin yung pagiging dear children, kundi minahal ka na, and then sa ganon, saka magmamanifest sa'yo sa pamamagitan nung nakita mong karakter ng Panginoon na ipinakita niya na yun naman ang susundan mo. So, meron kasi mga pagkakabaliktad dyan sa mga yan eh. At yun yung pinagbinibigyan natin dito ng emphasis. No, na be imitators of God, i-imitate natin yung karakter niya. No? Dahil tayo ay minamahal ng Diyos. Hindi para mahalin tayo ng Diyos. Siguro yun ang ginagawa ng iba eh. No? Para mahalin tayo ng Diyos, dapat maging ganito ka muna, maging ganyan ka muna, para maging discipline ka. Pero hindi kasi ganon. So, magiging totoo yung pagsunod at maging sa paningin ng Diyos, yun ang tamang pagsunod. No? At yun yung nababago. Mula doon sa maling motibo, pwede kasi maging fake eh. Ay sinasabi mo, actually hindi lang humility yung pwede maging fake, brad eh. Maraming pwede maging fake sa mga karakter ng isang Kristiyano
kung ang basehan niya ay hindi yung pagkaintindi niya sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap niya. Diba? Minsan yung pagsunod ay bunga dun sa galit ng leader, bunga dun sa pananakot ng leader. Minsan, dun lalabas yung mga hindi totoong pagsunod. Dun siya lumalabas. Pero kung mas naintindihan ng tao yung pag-ibig ng Diyos at naintindihan niya kung ano sa kamahal ng Diyos as their children, saka lalabas yung pag-i-imitate ng tama. So yun yung mababago. What changes in your obedience when you truly believe you are already loved by the Father? Magiging totoo, no, mula sa pag-ibig yung mga karakter ng Panginoong Jesucristo na i-imitate natin. So, magiging siyang totoo. Hindi siya magiging mapagpaimbabaw. Diba? Yun yung problema dun sa mga Pariseyo eh. Why naman nagkukunwari sila panlabas, pero makikita mo hindi talaga totoo yun sa kanila. Yun yung fake brad. Diba na tinutukoy natin. So, napakaganda po ng topic na to. Tingin ko nga, Pastor, mga 10 puntos ang pwede pag-usapan dito eh. Siguro pag 10 puntos, sobrang tayong tatagal nun. Okay, so Overtime na tayo nga po ay tayo. nasa magpas na tayo ng na isang oras. So bilang pagtatapos po ay sana po ay nakita natin yung konteksto po nitong chapter 5 verse 1, no, kung ano ba talaga yung tinutukoy na dapat i-imitate, yung bang kabanalan o yung bang karakter ng Panginoon. So yun yung mga pinag-usapan natin dito. Nawa po ay meron tayong mga napulot at naintindihan natin kung ano yung mga bagay na dapat magawa natin ng naaayon dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. So magandang gabi po sa lahat. Okay po, ayun lang, gusto ko lang i-diin, no, yung pattern na sinabi ni Apostol Pablo, yung bago yung command, pinakita niya muna yung ating identity. So, as beloved children, tingnan mo natin paano tayo tinignan ng Diyos at saka tayo maging imitators of God. At we will imitate God out of gratitude. So, anong nakikita natin. Brother Jerry po, ng Grace Life Church. Hanggang sa susunod po. God bless. So magandang gabi ulit sa ating lahat mga kapatid at we hope ito pong naging discussion po natin today ay nagbigay sa atin ng another blessing, no, sa ating pong mga napag-usapan. And i-recap ko lang, no, tayo po ay already like Christ, already like God. Yung command sa atin to imitate God, no, ay dapat lamang natin gawin yon sapagkat according to the Bible, as He is, so are we in this world. So we are already like God, and so therefore let us imitate Him. Okay? So magandang gabi ulit sa ating mga kaibigan, mga kapatid. See you next week. O next week pala. Kasi every other Wednesday po itong ating forum. So ingat po tayong lahat mga kapatid. Stay safe and stay blessed. Good evening po lahat.